Welcome everyone. This is once again po, Likhasa Podcast sa ating bagong episode. Remind ko lang po ang bawat isa sa inyo para sa mga hindi pa nag-subscribe sa atin pong channel, pakipindot na po ng subscribe and hit the notification bell para updated po kayo sa mga sunod-sunod na i-upload naming mga video. Saan nga po ba galing ang likhasa? Ito po ay galing sa dalawang salitang likha at pag-asa because we want to encourage especially the young generation sa kanilang pananampalataya na magpatuloy. 1 Corinthians chapter 13 verse 13, sabi po ng verse, may tatlong bagay na nananatili: pag-ibig, pag-asa, at pananampalataya. Pero ang higit sa lahat, walang iba po kundi ang pag-ibig. So bagong episode po natin ngayon, excited ako. Palagi naman ako excited. Excited ako sa guest natin ngayon, pero bago ko po ipakilala yon, kasi ang makakasama po natin ngayon ay isang pastor at the age of 27 years old. Kaka-27 niya lang, parang last August ata, if I'm not mistaken. 27 years old, nagpa-pastoring na po siya, at gusto kong makita ano yung perspective ng isang 27 years old na nagpa-pastor, ano yung mga struggle na pinagdadaanan niya. At alam ko po na kayo din, malaman ninyo kung nasa ganitong edad din kayo. So dito pag-uusapan natin paano yung naging journey niya, at natiyak niya na siya ay tinatawag ng Panginoon for higher level of leadership inside the church. So hindi ko na po patatagalin ang pag-uusap natin na to. Gusto ko pong ipakilala sa inyo ang ating guest for today, Pastor David Sarte. Pastor, pakilala ko po sa kanila. Hello po. Ang buong pangalan ko po, ako po si John David D. Sarte. And ako po ay associate pastor actually ng church namin. Ako po ay galing sa Glory in the Highest Christian Ministry. And ang pastor po namin ay yung tatay ko. Ayan, ang galing, So yung papa niya ang pastor, mentor mo na din siya ngayon, siya nagme-mentor sa iyo ngayon. Pero ordain na po kayo, pastor? Ayan. Last lang po ako na-ordain, January 19, this year lang din. So lahat na po kayo sa family ninyo, Christian na kayo, lahat na nagkakaroon na ng faith or nag-church? Opo, actually, kami, 7 kaming magkakapatid. Konti lang. Sa pagkakaalam ko po, si Pastor David ay may kakambal. Tama po? Yes, opo. Baka makita ninyo, sabihin ninyo si Pastor. Meron po siyang kakambal. Na baka makita nyo, makasalubong ninyo. Sabihin, hindi naman si Pastor may case po ba kayo na gano'n? Meron, madami actually. Lalo na nung nasa college pa kami. Pero ang magandang bagay din, yung tropa niya, tropa ko na rin. Oo. Parang isa lang to. Itong tropa namin, kamukha mo naman, tropa ka na rin namin. Kaya mas lumalak, dumadami yung kumusta kaibigan. po ang isang parang pastor ka na tas yung tatay mo pastor din? May pressure po ba kayong nararamdaman? Actually po, pagdating naman sa para sa akin, mas siya ngayon. Mas magaan actually kasi tulong-tulong kami. Tsaka ang kagandahan po nun, buong family kami na nagsaserve sa Panginoon. So marami kami magkakapatid. So sa amin palang magkakapatid, sulit na yung leadership doon sa church. Na yun, kompleto Ricardo na. Tumutugtog rin po kay Pastor. Tama, tumutugtog si Pastor. May nag-lead din ata siya ng worship. So yung magkakapatid, sila kaya nilang patakbo yung ministry mismo sa loob ng church. So yun ang isa sa malaking advantage. Sa kung ang family natin ay yung Christian po ba na galing sa parents ninyo or sa lolo ninyo, lola, or kay first generation na mga Christian? Actually po, ang unang nakakilala talaga sa Panginoon si Papa. So galing kami sa dating pananampalataya namin, and mula nung nakakilala si Papa sa Panginoon, tuloy-tuloy na sinasama niya kami sa church. Mga bata pa kami noon . Actually, nung time na yun na bata pa kami. Bata pa lang kayo na-encounter? Mula Sunday school. So, nasama kami sa church dahil sinusunod namin si Papa. By force. Until dumating na din yung time na Usa na kayo. Usa na talaga. Hindi naman kayo hinahataw pag Hindi naman. Wala naman ganun. Hoy, magsimba ka doon. Wala kang merienda. May mga ganun. So bata pa lang po kayo na experience mo ng Panginoon. Opo. Actually,
nakakilala ako sa Panginoon sa edad na 12. 12 years old po ako nung tinanggap ko ang Panginoon. Na-encounter ko ang Panginoon. Hindi po ba kayo nag-isip na parang tama ba itong aming religion or pinaniniwalaan? Kasi ang daming hindi ka po nag-explore ng ibang religion or ng ibang faith na sumubok ka? Actually, hindi po ako ganun nag-explore. Pero yung tanong na kung dumating sa point na nagtatanong, nagdududa, meron. Talagang nagtanong ako nun ng malala sa Panginoon. Kasi, katulad ng, mga example ng mga naitanong mo sa Panginoon? Kasi, yung background po kasi namin, sa family namin, malaking family kami. Actually, nanggaling ako sa clan ng Clash of Clan. Sa clan ng Bachiller. Bachiller kami. And malaking family. Meron kaming sariling chapel. Meron kaming sariling chapel sa family namin, pinatayo. And then, so, yung family namin ay talagang committed pagdating sa mga religious activity. And then, nung ako ay nagtatanong sa Panginoon, nung nakilala ko na siya, sabi ko, Lord, maraming taon na naglingkod kami, sumamba kami sa Diyos na hindi Diyos ng Biblia. And then, sabi ko sa Panginoon nung tumanggap na ako sa Kanya, sabi ko, Lord, what if this is another lie, parang ganon? What if another kabiguan ito sa akin na kami, we are desiring to serve you, to serve God, and then suddenly biglang na-unfold nabuksan yung aming eyes, and then nalaman namin na parang hindi pala ito yung tama. Sabi ko sa Panginoon, what if Lord, hindi pa rin ito yung tama? Okay. Nagtanong ako ng ganun sa Panginoon, pero I praise the Lord kasi tinugon niya yung ganung katanungan ko. Kasi umiyak ako nun Umiyak ako, Lord, totoo ka na ba talaga? Ito na ba talaga yung totoo? Kasi parang gusto mong malaman kung sigurado bago mo ibuhos lahat. Kasi parang, Lord, ayoko masayang kung may mga taon na akong nagamit para sa paglilingkod sa'yo, kung one day ma-realize ko na mali pala to, sayang, Lord, minahal ko na Hirap pakawala ng minahal mo na. Tama ba? Hindi. May mga bagay, kaya nga sa atin sa Pilipina, meron tayong yung mindset natin. May mga bagay sa bahay natin na matagal na pero may sentimental value lang sa atin. Lalo na yung maraming taon na ginugol natin para sa isang bagay. Mahirap bitawan. Pero kailangan natin bitawan yon kung talagang yes. Anong masasabi mo dun, Pastor? Kasi maraming iba nakakapit pa rin sa ganun. Opo. Na masasabi, hindi, ganito na kami. Ba't ko pa iiwanan? Actually, ang experience ko po nun, parang hindi ko pa alam dati yung word na stronghold. Hindi ko pa alam yung ganong bagay. And yun na pala yun. Hindi kayang bitawan yung bagay na yun kasi marami nang nai-invest, marami nang kumbaga tumagal na talaga sa panahon na inugatan ka na talaga sa ganong pananampalataya, paniniwala. And then alam mo yung nakabunot sa akin dun sa pagiging na-stagnant kasi ako doon Ilang gabi ko actually tinatanong sa Panginoon, what if Lord, this is another lie? What if, parang scam, parang ganun. What if Lord, hindi pa rin ito talaga yung katotohanan? Totoo ka na ba talaga? Tapos, ilang gabi ko yun iniiyak sa Panginoon and then dumating yung time na nagtanong ako doon sa tita ko. Ang tita ko po kasi ay pastora din. Kapatid siya ng kapatid ni Papa. Ngayon, tinanong ko siya, sabi ko, Tita, what if po itong pananampalataya na to ay hindi talaga totoo? What if dumating tayo sa dulo ng buhay natin and then sabihin sa atin ng Panginoon, mali ka ulit. Biglang ganon. What if scam na naman? And then ang sagot niya po sa akin, tanong mo si Lord. Tapos sabi ko, tatanong ko ulit si Lord. Ilang days ko na actually tinatanong and then tatanong ko pala ulit kay Lord. And then nung tinanong ko ulit sa Panginoon, alam mo yung biglang bumuhos sa akin nung time na yon, love. Naramdaman kong totoo yung love ni Jesus. Kasi maraming tao ang naghahanap ng kung tama ba to. Mali siguro yung ganung mindset nila kaya hindi nila masubukan. Ang tama yung sabi po ninyo na ang ibabato ng Lord na kasagutan, yung pag-ibig na yung pagyakap niya. Yun po yung pinaka-confirmation na natanggap mula sa Panginoon na masasabi kong totoo pala talaga.
Opo. And naalala ko nung time na yon, nung gabi na yon. Wala naman akong naririnig na audible voice, walang ganun. Pero as I pray, sabi ko, Lord, totoo na ba talaga to? Totoo ka ba talaga? And then, supernatural talaga. Naramdaman ko yung pagyakap ng Panginoon. And then, umiiyak na lang ako. And then, sabi ko sa Panginoon, Lord, baka hindi ka totoo. Tapos, ang sabi niya sa akin, deep inside my heart, eto na, the Holy Spirit is testifying. Ito yung ebidensya. Wala akong mapapakita sa iyo na kung ano-anong ebidensya, pero ito, yung love ang ebidensya ko. Amen. Amen. Yun yung pinaka-strong evidence na hindi encounter talaga. Nung ma-encounter mo dito si Lord mag-speak hindi siya gagawa sa dito yun. Hindi sa iba. Si Lord mismo malalapit sa iyo. Siya mismo magpapakilala sa iyo. So, kanina, Pastor, nasabi mo na that you are ordained pastor already. Ngayon, na-question mo na ba yung pagkatawag sa iyo ng Panginoon? Ayaw po talaga. Maraming beses na tinanong ko sa Panginoon, sabi ko, Lord, ano ba talaga? Tunay na ba to? Pero actually, bago po dumating yung time na ma-ordain ako bilang pastor or associate pastor, mas marami actually yung tanong before kesa ngayon. And kasi nasa mind ko nun dati, nararamdaman ko kasi yung call, and then syempre tayo kapag nandun na parang nalalaman mo na meron ka ng mga hint na tinatawag ka ng Panginoon, bilang tao tatakbo ka, parang 'di ba may mga time na tatakas-takasan mo, tapos iiwasan mo talaga yung tawag ng Panginoon. At alam mo, ginagawa ko noon, meron akong argument sa mind ko . Sabi ko sa sarili ko, paano ba talaga nagiging pastor ang isang pastor? Sabi ko, paano ba nagiging pastor ang isang pastor? Para may nagtanong din sa akin nun kanina . Sige, Pastor, ituloy. Meron akong ganun. May argument akong ganun sa mind ko. Paano ba nagiging pastor ang isang pastor? And then, syempre marami tayong kakilala mga pastor, mga kaibigan, ganyan. And then, na-observe ko sa kanila, merong mga nagtapos ng ganitong degree, nagtapos sa ganitong school, And then, nagkaroon na naman ulit ako ng katanungan, what if hindi ka magtapos sa ganong school? Tatawagin ka kayang pastor or magiging pastor ka kaya? And then, yun yung katigasan ko. Tinatanong ko kay Lord. And then, sabi ko kay Lord, Lord, kung tinatawag mo talaga akong maging pastor, bago ako magiging pastor muna ako bago ako pumunta sa Bible school. Yun yung sabi ko sa Panginoon. Kasi Lord, natiyak ka muna na tinatawag ka ng Lord bago ka Opo, kasi ayoko nun . Parang nasa isip ko na magiging pastor lang pala ako kapag nakagraduate ako ng Bible school. Paano pag hindi? Hindi ka magiging pastor? Sabi ko, parang ang gulo, Lord . Kaya yun yung sabi ko kay Lord. Lord, syempre hindi naman natin nila lahat. Pero yun kasi yung personal na dealing ko sa Panginoon . Kung tinatawag mo talaga ako, Lord, kahit hindi ako nag-Bible school. Actually, hindi ako nag-Bible school. Hindi pa ako nag-Bible school. Puro lang ako online, reading. Matyaga ako magbasa. Matyaga ako bumili ng books. Nag-invest ako sa mga ganon. At yun yung tanong ko kay Lord. Kapag tinatawag mo talaga ako, Lord, para ako ay maging pastor, magiging pastor po ako, even without Bible school. So, kung magba-Bible school siguro ako, kung kalooban mo, sige, okay. So, yun po yung naging naging journey mo about sa... Para sa'yo, paano mo sasabi na pastor about calling? Na may tinatawag ka talaga. Paano matitiyak ng isang tao or paano mo natiyak na ay tinawag ako ng Panginoon? Ano yung confirmation po na kanina? Actually po, unang-una talaga dyan yung sa tao. Maraming pagkadurog ng puso para doon. Alam niyo po yun yung burden na maturuan mo or maakay mo ang mga tao. Yung burden mo? Opo, yung burden talaga. Okay. Na, di ba nga, nasa time tayo na minsan tumatakbo tayo, tinatakasan natin. Kasi, alam naman natin, kapag nagpastor ka, hindi naman yan yung mayaman or hindi mo na masusunod yung career na gusto mo. Kasi, yun yung kalooban na ni Lord ang nakalatag talaga. Pero, sa tuwing ginagawa ko po yun,
dudurugin ng Panginoon yung puso ko. Ipapakita ng Panginoon, ganito yung mga kabataan, ganito yung nangyayari sa kanila, ito na yung mga tao. And then, sabi ko, Lord, siguro hindi lang naman ako nakakaramdam nito. Tapos minsan, pinagkakatiwala ko yun sa iba, sige, hindi lang ako nakakaramdam nito. Dinidinay ko, parang inaano ko yung sarili ko. Mo, ano? Pero hindi nawawala eh. Tapos, ayun, syempre nagtatanong tayo kay Lord, bakit may ganito, Lord? Naalala ko yung sabi mo, Pastor, yung about burden. Same tayo. Sabi ko nga, merong dalawang bagay na dumudurog sa puso ko. Una, yung mga taong mapapahamak na hindi nila alam na mapapahamak sila. Maraming tao dyan na pag naman, ganito pala meron. Nakakadurog ng heart na nabuhay ka dito for 60 to 70 years without knowing kung anong mangyayari sa'yo pag namatay ka. Nakakalungkot yun para sa atin bilang, Lord, kami, pangalawa, yung mga tao na kapag tinanong mo, yung mga Christian na kapag tinanong mo, sigurado ka ba pag namatay ka pupunta ka sa langit? Sigurado ako. Pero nakakadurog ng heart yung sagot mo kung hindi mo sinishare yun sa mga taong hindi alam yung pupuntahan nila. Tama po yun yung dumudurog sa akin. Personally, hindi ko kaya. Tama po kayo, ganun din ako. Tumatakbo kayo, Lord. Kasi nakita ko na yung pastor namin, may time na kakainin niya na lang, ibibigay niya pa sa iba. Na kailangan, may needs tayo, may kailangan ako, pero hindi, kailangan ko unahin sila. Yung burden mo na gawin yung bagay na yon, magkakaiba tayo sa part na yun. At naniniwala ko yun ang galing sa Diyos na masasabi natin calling natin. Anong naging struggle mo, Pastor, sa pagsisimula mo as leader ng church? Ano yung mga nakita mong problema? Or personally, na nag-struggle ka at sa ministry na meron ka? Actually po, pagdating sa leadership, kasi maaga akong pwede kong masabi maaga akong nakakilala kay Lord kasi 12, parang gano'n, 12. And then, pagdating sa, nung 13 years old na kami actually sabay kaming magkambal. Sabay kaming kambal na nakakilala kay Lord. And then, tuloy-tuloy kami. And dahil nagpapatuloy kami, and siguro gift din ng Panginoon, maaga kaming naka-enter doon sa leadership stage. Pero syempre, dahil masipag din naman na umattend ng mga seminars, ng mga lessons, ganyan, hindi kami uma-absent noon. And dahil ngayon, teenager pa lang kami, naging leader na sa church, sa youth. So parang yun ang naging foundation mo, rooted ka na doon. No? So, ang nangyari noon, leader na kami ng early, naging struggle ko na ngayon, yung edad. Parang gulo, no? Maagang naging leader, tapos naging struggle yung edad. Kasi paghaharap ka, kapag bata ka pa, teenager, magtuturo, kasi nagba-Bible study din kami, sinasama kami sa Bible study. Magtuturo ka ngayon sa maedad na, sa parang middle age or yung iba, na-experience ko rin kasi mga senior eh. So, siguro teenager. Nila, sino tong bata na to? Ba't kami makikinig sa'yo? Mas marami kaming experience sa'yo eh. Mas marami kaming alam. Paano niyo hinandle yung gano'n? Iyak ka sa Panginoon talaga. Ang hirap. Actually, kapag binabalikan ko yung mga ganong moments, iyak talaga sa Panginoon ng nagagawa. Iiyak ka sa Panginoon. Pero, syempre, si Lord, i-comfort ka ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang word na siya yung pinaglilingkuran mo. Hindi mo ba naisip na, Lord, tinawag mo ako para ipahiya dito? Grabe ka, Lord. Di ba na lang, ba't ako pa? So, yun ang naging struggle mo, yung age mo. Opo, yung age. Yun din siguro sa akin na nakikita ko na nagiging struggle talaga ng mga bata. Especially kung halimbawa mga professional yan. Halimbawa may principal dyan, may teacher dyan, may mga matataas ang profession, tapos bata, sino ba ito? Ba't ko ito papakinggan? Yun ang challenge na hinahanap po ninyo. So, yung about sa temptation or mga pagsubok, paano mo dinidil yun? Paano dinidil yung mga pagsubok? Yung mga pagsubok na ina-experience mo. Or ba, may mga temptation na dumarating sa'yo, paano mo siya nasusolve? Actually po, pagdating dun sa mga challenges ng life, bilang isang kabataan,
magbi-build talaga tayo ng prayer life. Prayer life. And minsan, nagpifail tayo dun sa prayer. Babalik ka na naman ngayon doon sa word. May mga moment kasi na bilang kabataan, lagi tayong exposed sa mundo. At kapag exposed ka sa mundo, palagi kang exposed dun sa mga kung ano-ano mga challenges. Kaya, para masolusyonan mo yung mga ganong challenges, mga temptation, mga nakasalansan yan eh. Magkaroon ka palagi ng moment na i-isolate mo naman yung sarili mo. Ihiwalay mo kasi yung sarili mo. Bigyan mo, kumbaga kung you care about people, alagaan mo din yung sarili mo. Minsan, ihiwalay mo sarili mo doon sa crowd. Diba ginagawa yun ni Jesus Christ kasi. Ginagawa ni Jesus Christ, sobrang busy, ang daming ministry, tapos exposed sa mundo. Ang ginagawa niya, meron siyang mga moment na he is withdrawing himself sa crowd at pumupunta siya sa kanyang secret place. Ayan. So, napakahalaga po ng secret place. Talaga. Parang charging, mag-charge muna ako, Lord. Pero tanong ko lang, Pastor, gaano ka ngayon kasigurado na tama yung landas na tinatahak mo? Yun. Ang palagi nga pong, mula nung moment na nakilala ko ang Panginoon, ang palaging sinasagot sa akin ng Panginoon, the Holy Spirit testifies. Sa puso ko talaga. Sa puso talaga ng Kristiyano, mangungusap sa iyo ang Panginoon. Siguradong, walang duda. So, pwede bang dumating ang pagkakataon na wala akong ganon? Sasabihin nila, wala akong burden na ganon. Ang meron lang ako, gusto ko lang sumunod sa Lord. Valid ba yun na wala akong calling pero gusto kong maging pastor? Maganda po yan. Actually, meron kasing nanonood sa atin na may gustong maging pastor eh. Pero nandun pa siya sa parang kini-question niya. Ano bang sasagot ninyo, Pastor? Based po sa sa observation din sa loob ng church and sa kilos ng mga Kristiyano and servants ng Panginoon. Yung pagiging pastor po. Marami po kasing nangangarap na maging pastor at marami ding hindi nangangarap na maging pastor. Minsan yung hindi nangangarap na maging pastor, tulad ko, hindi ko pinangarap na maging pastor, pero yun yung inilagay ng Panginoon. Pero sa observation ko pong ganon, meron kasi tayong tinatawag na ambition versus calling. Kapag yung pagiging pastor, naging ambition mo lang, baka mayroong problema. Parang pangarap kong maging pastor. Parang siguro meron pong hindi pwedeng gusto mo lang. For me po, parang kasi ang pagiging pastor po gusto ni Lord. At ang madalas po kasi 'di ba ang pastors are gifts from the heart of God to the church. Ngayon po kapag ang naging mindset ng isang tao ay pangarap niya lang maging pastor, meron siyang ambition, baka in the long run, magkaroon lang siya ng problema. Para po sa'yo, Pastor, may mga pastor ngayon na walang calling, ambition lang meron sila. Siguro po, pero hindi, mahirap po mahirap naman na ma-identify sabihin yun, po yun. Mahirap Opo, pati hindi na kasi sa personal po natin yan eh. Sa personal na standing mo sa harapan ng Panginoon. Kasi ang hirap po na gawin yung bagay na hindi naman pinapagawa sa iyo ng Panginoon. Pagdating sa dulo, dahil parang ano po kasi yan eh, pangarap mong gawin for the Lord versus pangarap ni Lord na gawin mo para sa Kanya. Ngayon, kung hindi naman plan ni Lord na maging kang pastor at plan mo lang na maging pastor ka para maglingkod ka kay Lord, baka magkaroon lang po ng problema sa dulo. How can we differentiate the two? Na baka ako lang may gusto nito, hindi gusto ni Lord. Paano na ma-identify? Kasi may mga tao na gustong maglingkod sa Lord. Pero nagtatanong siguro sila, paano ko masasabing galing ito sa Lord o baka galing lang ito sa akin? Dumating po ba kayo sa ganun? Ay, opo, talaga. Gaya nga po ng sabi ko kanina, ang dami kong mga katanungan kay Lord na bakit or sure ba talaga na tinawag ako ng Panginoon. Pero alam niyo po,
paano natin made-differentiate o paano mo mako-confirm kung ikaw ay talagang tinawag ng Panginoon? Unang-una po, ang puso mo maglingkod. Maglingkod sa Panginoon. Hindi ka nangangarap mag-build ng platform, hindi ka nangangarap mag-build ng pangalan, kundi nangangarap ka maglingkod ng maglingkod. Nang walang kapalit. Opo. Walang pangalan. Actually po, pagdating sa mga pastor, ang puso niyan, kahit hindi nyo matandaan yung pangalan ng pastor, matandaan nyo lang yung pangalan ni Jesus. Yeah. Yun na po yun. At si Jesus ang pinakamagandang may bibigay natin yes sa po. tao. At yun ang dalat po natin. Hindi tayo. Sabi ko nga, kapag tumatayo ako, huwag ako sanang makita ninyo. Pati yung pag-ibig ng Diyos na dumadaloy sa pamagitan ng aming mga boses, sa pamagitan ng aming pagtayo. Hindi kami. Wala kaming pangalan. Alam namin kung gaano kami karumi. Alam namin kung gaano kami undeserving. Yes. Pero sa pamagitan ng love ng Panginoon, ginawa niya lang tayong karapat-dapat. So, yun siguro, Pastor, kasi maraming kabataan ngayon na nag-struggle siguro sa ganyan. Ako, yun po ang naging question ko Lord, paano kung masasabi na tinatawag mo ako? Ang hirap nun Ako may mga confirmation din ako sa labas na, tinatawag ka ng word. May confirmation palagi. Hindi pwedeng ikaw lang yon. Tama ba, Pastor? Opo. Delikado pag ikaw lang. Kailangan may ibang tao na mentor mo na nakikita. Tsaka mahirap kung made up mo lang yung confirmation. Kasi parang isip mo lang, parang nakakatakot yun. Sa isip mo lang yan, hindi galing sa'yo. Pero sa ginagawa mo ngayon, Pastor, masasabi mo ba na willing ka iwan ng lahat para sa Panginoon? Actually, kasi iniwan mo na. Joke. Pagdating po dun sa willing iiwan lahat, bilang tao, syempre, meron ka syempreng resistance, papalag-palag ka. Pero, dahil nga, mas mahal natin ng Panginoon, no longer I, but Christ lives in me. Ganun na po talaga yung ating patutunguhan. Si Lord yung magsasatisfy, siya yung magpupulfill nung marami kasi tayong pangarap na hindi mo na maaabot kasi iba pala yung pangarap ni Lord. So, yun po. Paano mo magagawa yun? Tulong lang talaga ni Lord. Willing kayo sacrifice ang lahat para sa Panginoon. So, yun po. Magagawa po natin yun. Kung willingness ang pag-uusapan, part bilang tao, meron kang resistance, pero part na mas malakas yung spirit mo compare sa yung flesh, willing ka na i-give up ang lahat. Kung halimbawa, Pastor, lang, na mawawala ka, tingin mo ba fulfilled ang life mo? At tingin mo ba nagawa mo ang purpose mo dito sa lupa? So far, kung magtatapos po yung assignment ko dito sa mundo, pero we are praying na wag muna matapos, syempre. Pero kung fulfilled yung pinapagawa ng Panginoon, actually, hindi pa 100% kasi nasa pa lang tayo, nasa process pa lang, ginagawa pa lang natin yung mga pinapagawa ng Panginoon. And kung sakali man na matatapos yung buhay natin ngayon, nandun tayo sa time na sinisika po natin na magawa yung pinapagawa ni Lord. Takot ka ba, Pastor, mamatay? Actually, hindi po eh. Noon. Yun ang gusto kong sagot. noon talaga, takot na takot akong mamatay. Umiiyak ako pag na-imagine ko yung kamatayan. Oo. Ini-imagine ko mauuod din yung katawan ko. Anong iniisip mo pag namatay ka? Anong scene ang makikita mo? Ayun, para dati, nung bata-bata pa ako, ini-imagine ko yun na siguro nararamdaman mo na inuud ka. Tapos madilim, nandun ka nakakulong ka dun sa anong tawag doon? Sa nicho. Sa nicho, parang ganun. Ni-imagine ko yun. Kaya, naiiyak na lang ako. Pero ano yung picture na nakikita mo? Patay na ako. Ano yung picture na makikita mo sa sunod? Yung nakikita mo lang, opinion or biblical, if you have? Kung ngayon, syempre kapag natapos yung buhay natin,
welcome ka ng Panginoon, welcome ako ni Lord. Ano yung may kita mo pag halimbawa welcome ka ni Lord, ano yung mga nasa paligid mo kaya na scene? Para magkano ng idea yung iba. Sa akin, ang nai-imagine ko, parang nandun ka sa aisle. Tapos, yung mga nauna na sa atin, na mga kapatid natin sa Panginoon, nandun sila, nag-welcome sa'yo, nagpapalakpakan. And then, merong, syempre, parang merong entourage. Parang ganun, may tugtugan. Tapos, harapin mo ang Panginoon doon sa trono. So, and yun then, ang scene na nabuo sa... Yes. Ano sa tingin mo ang dahilan kung bakit ka mamamatay? Bakit ako parang ang hirap nun Anong reason ni Lord kung bakit parang, kukunin na ako ng Diyos? Anong reason kaya ng Panginoon? Or anong dahilan niya para kunin niya na ako? Actually, parang kung kukunin na ni Lord ang isang tao, or ako, siguro kapag okay na, pag tapos na talaga yung plan, yung hanggang dito na lang yung assignment mo, ito yung iiwanan mo sa ibang tao. May mga tao bang namatay na hindi nila nagawin assignment nila? Marami pong ganyan na hindi nagagawa yung assignment kasi tumatakbo tinatakasan yung assignment. So, yun yung prayer natin actually, na kung tayo ay matatapos yung ating life dito sa mundo, ay wag tayong mamatay na dahil tumakbo ka sa assignment mo or tinakbuhan mo si Lord. Kumbaga, mas maganda na parang graduation, di ba? Meron kasing sa school, merong tinapos na sa school, pinalayas na sa school, at meron namang nagtapos sa school. Parang ganun po sa life natin as Christians, as sons and daughters of the Lord. Mas maganda na yung mag-end yung life mo because nagawa mo yung assignment mo sa Panginoon, yung pinapagawa sa ni Lord na fulfill mo compared doon sa kakatakbo mo tuloy. Anong dahilan bakit ka tatanggapin ni Lord sa langit? Actually, wala naman tayong ibang dahilan. We are all saved by grace. Wala tayong may pagmamalaki sa Panginoon. Kahit sino ka pa, anong itsura mo, anong mga accomplishment mo dito sa mundo, walang ibang reason bakit ka tatanggapin ni Lord sa langit. It's only because of the blood of Jesus Christ. Amen. Tinanggap mo ang Panginoon, you surrendered your heart, your life to Jesus Christ. Yun lang po, walang iba. Amen. Yun din ang gusto kong maging malinaw sa lahat ng viewers natin. Amen kung po. bakit natin to ginagawa. Walang iba Because of the blood of Jesus. Yes. Kasi may mga tao nagsasabi, especially those who are in a religious mindset, na hindi, gagawa lang ako ng mabuti para maligtas ako. Ano pong mensahe na masasabi ninyo sa mga taong ganun? Actually po, hindi naman pinagbawal ng Panginoon sa Bible. Wala kahit saan sa Bible na pinagbawal ang gumawa ng mabuti. Actually, ini-encourage po ng Panginoon na maging mabuti talaga tayo. Pero kung yung faith natin ay iaasa natin or yung salvation natin ay iaasa natin doon sa paggawa ng mabuti, pagiging good citizen, ay hindi po yun ang sinasabi ng Panginoon. Kasi kung ang pagiging mabuting tao or maging mabuting mamamayan ang magiging reason para tanggapin ka sa langit, hindi na kailangan mamatay ni Jesus Christ sa cross. Magbibigay na lang ang Panginoon ng malaking instruction na maging mabuti kayo araw-araw. Hindi na kailangan mamatay ni Jesus Christ. Di ba po? Ganon din po sa mga pagiging religious. Lalo na po sa ating mga Pinoy. Tayo po mga religious, di ba? Pinanganak tayong ganito, mamamatay tayong ganito, yung anak ko magiging ganito din. Actually po, ang Panginoon, gusto niya talaga personal relationship. Amen. Yes. Personal relationship. Kasi hindi lang naman sapat na kilala mo siya. Hindi lang sapat na alam mo yung pangalang Jesus. Hindi lang sapat na alam mong may God the Father. Ang kailangan, makilala mo siya ng buong puso. Tanggapin mo siya ng buong puso. Papasukin mo siya sa puso mo. Amen. There's a difference between the law and the grace. The law requires, gawin mo to, gawin mo to, gawin mo to. And the grace fulfill the requirements of the law, which is the blood of Jesus. Yes. Na nagbayad ng lahat
At ngayon, nabayaran na ni Jesus ang lahat, ibinigay sa atin yung kaligtasan bayad na. It's either we accept or reject. Sabi ko nga, you only have two options. You put your faith in Jesus or you put your faith in yourself. Or you have no faith at all. Yun lang. Alin ka doon? Alin ang gusto mo doon? Pero ang magandang balita talaga na gusto ko maging malinaw sa lahat, that salvation is by grace. Yes, opo. By grace. Alisin po natin yung pagiging religious mindset natin na work. No. The salvation is all about the work of Jesus in the life of the believer. Ano pong huling mensahe na gusto mong sabihin sa mga kabataan ngayon? Ayan, yung mensahe ninyo para sa mga kabataan na distracted sa mga makamundong gawain. Sige, Pastor. Para po sa mga kabataan na nakikinig sa atin, ang masasabi ko po na mula sa puso ko na mensahe ko para sa inyo, hindi baduy na kumilala ka sa Panginoon. Hindi baduy na sumuko ka sa Panginoon at hindi baduy na bigyan mo ng pansin yung mga bagay na espiritual. Kasi bilang kabataan po, 'di ba? Bilang kabataan kasi akala na, lalo na sa mga kalalakihan, akala natin magiging kang corny, akala natin magiging kang mababang klase ng citizen kasi yung mga nagiging famous, yung mga nagiging mapera, yung mga gumagawa ng kung ano-ano, mga sikat dito sa mundo, mga mayaman, sila yung mga hindi spiritual. Pero alam niyo po, sinabi nga ng Panginoon sa Mark, makamtan mo man ang lahat ng yaman dito sa mundo, kung mapapahamak naman ang kaluluwa mo, anong silbi nito? Kaya po, payo ko sa mga kabataan, hindi po baduy, maniwala kayo. Ako po, nakakilala ko sa Panginoon mula ng 12 years old ako. 27 na po ako ngayon. More than half na ng life ko ay nasa Panginoon ako. Pero hindi ko po pinagsisihan na ako ay tumanggap sa Panginoon. Hindi ko pinagsisisihan na kinilala ko, pinapasa ko si Jesus Christ sa heart ko bilang aking personal Lord and Savior. And bilang isang kabataan, kung corny na magikang bigyan mo ng pansin yung spiritual life mo, hindi po ako tatagal. Hindi ako tatagal kasi bilang kabataan, meron akong medyo may kakulitan ako, may pagka kwela, may pagka ganon. Pero nung nakilala ko si Lord, hindi talaga corny. Hindi talaga corny na bigyan mo ng attention yung mas mahalaga, yung pinaka-importante sa lahat, ang ating pong kaluluwa, ang ating espiritu. Amen, amen. So yun ang isa sa pinakamagandang part, na wag natin gawing badoy. Hindi badoy yun. Kung meron mang isang bagay na dapat sumikat, yun na yung mga kabataang naglilingkod sa Diyos. Agree po ba kayo dun, Pastor? So hindi lang dito sa Cam Norte natin gawing uso, trending si Jesus, kundi sa buong bansa makilala natin ang Panginoong Jesus at siyang maging sentro ng bansang ito. Amen. Sabi nga, mapalad ang bansang si Yahweh ang Panginoon, ang Panginoong Jesus ang siyang ating sinasamba. No? So meron po kami, Pastor, dito na kung papansinin nyo, likhasa. Ang likhasa ay galing sa dalawang salitang likha at pag-asa. Kung meron po kayong dalawang salita ngayon na nakuha or gustong parang summarize ng lahat ng pinag-uusapan natin, ano po yung dalawang salita na yun? Dalawang salita. Tapos bubuo tayo ng isang salita parang katulad ng likas. Parang tunay? Tunay. Number 1, tunay. Ano ba? Pangalawa ay pagmamahal. Pagmamahal. Tunay at pagmamahal. Tupag. Yung dapat inaatupag. Yung dapat ang inaatupag, na makita natin yung tunay yung pagmamahal ng binibigay ng Panginoon sa atin. Yun dapat talaga love ng Lord. Pwede kasing alam mo lang, hindi mo na-experience. Yes. So dapat po tupag. Tunay yung pagmamahal ng Diyos. Maramdaman mo na tunay yung pagmamahal niya. Hindi mo lang basta alam. Dapat mo maranasan. Kasi yun ang Christianity, it is an experience. Yes. The experience the love of God. Kasi pag naramdaman mo yon, hindi ka na maghahanap ng pag-ibig pa. Tama. Ng mga fake love na yan, ng mga infatuation na yan, ng mga pansamantalang pag-ibig na binibigay ng mundo. So really acknowledge, Pastor, your presence. Pero last portion na po ng podcast natin. Kung meron po kayong 3 tao na kilala, na plano or tingin nyo parang deserve siya na maupo dyan sa kinilalagyan mo ngayon at isa lang namin dito sa podcast, sino po yung tao na yon?
Kailangan kabataan din. Sige, Pastor, dito po kayo sa ano mo. Okay. Kailangan kabataan pwedeng din po. kabataan, pwedeng pastor din or kakilala ninyo. Pwede rin hindi ko siya masyadong kilala pero gusto ko pag sumalang siya dito, mas makilala ko siya. Okay. Siguro una niyan si Zenon. Ano siya ngayon, nasa Bible school siya, nagpa-pastor din yan. Si Zenon, Pastor Zenon. Ano ka dito? And syempre si Daniela. Daniela. Si Daniela. Okay. Kilala ko siya. And last siguro ay gusto ko si Ate Ali. Ate Ali. Okay. Si Anong complete name ni? Ate Alireza. Ano ba pilyado niya? Balon. Alireza Balon. Ayan. So, prepared po kayong tatlo. May invite po namin kayo maybe sa mga susunod na podcast episode namin. Pastor, we really appreciate your presence. At naniniwala akong na-bless sa mga audience natin, na mga viewers natin with the wisdom na galing sa Panginoon na naihatid natin sa kanila. Amen. Once again, maraming salamat po sa inyo. Pastor, invite mo naman sila na i-subscribe ang Likhasa channel. Ayun, sa mga viewers po natin dyan, siguro madadaanan nyo to kahit sa Facebook, no? I-subscribe nyo. Kasi ako, dati hindi ko to alam, pero pinapanood ko siya, ang daming mong bagay na matututunan, lalo na sa mga kabataan. Actually, ako bilang kabataan, na-attract ako nitong page na to. Sabi ko, bakit kaya ito Likhasa? Kasi hindi ko naman dati napapakinggan ano yung meaning. Pero ayun, sabi nga, ito po yung pinagsamang likha at pag-asa. Tunay talaga na dun sa mga content, meron kang mga mapupulot na real life na situations at ma-apply mo talaga sa real life mo rin. So, yun po, recommended talaga to sa mga kabataan. Amen. Thank you po, Pastor, sa presence mo. Maraming salamat po sa inyo. At dito po nagtatapos ang episode natin. Huwag kalimutan mag-subscribe po. At follow kayo sa Facebook page namin, Likhasa. Maraming salamat. Sa Diyos po ang lahat ng papuri. God bless everyone.